Record on this computer. Okay, ulit tayo. Take two. Ano ba yan? Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Happy Father's Day sa lahat ng mga ng mga katulad kong ama. Matagal na naman po tayo hindi nagkwentuhan. Alam ko yung iba nagsasawa na. Sabi nila nakakatamad na daw manood dahil hindi na Monday, Wednesday, Friday. Kaya lang yun nga po ang problema eh. Hindi naman problema. Magandang problema. Kasi meron na rin po tayong, ayoko naman kayong i-overwhelm. Kung gusto niyo akong mapanood, edi pupunta kayo sa PTV4. Hindi ba? Kung namimiss niyo ako, manood kayo ng Punto de Vista. Abangan niyo po yun. Hindi niyo naman kailangan magkaroon ng TV. Mag-online po kayo. Punta kayo sa PTV4 Live. I-search niyo po yan at lalabas na po yan sa inyong cellphone. Kung nanonood po kayo ng itong live kong ito sa cellphone o sa YouTube, ay andun po i-search nyo na lang. At saka yung yun naman kasing punto de vista ko, ina-upload ko yan do delayed. Pero kung gusto nyo yung live mapanood, pumunta kayo sa PTV4 Live. Rise and Shine Pilipinas. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes at mga bandang alas 7:15 or 2 later, minsan napapaaga. Kasi yung programang Rise and Shine Pilipinas 6 to 8 yun. So ang aking segment ay mga 7:15. Pero minsan earlier, minsan later. So abangan nyo ako doon kung ako'y namimiss ninyo. Mas maikli nga lang doon 5 to 7 minutes. Pero ngayon, sulitin natin. Pag-usapan natin ang no comment, overkill, at saka ang we are no longer candidates. Diba? Not in necessarily in that order. Paghalualuin na natin yan. Ito ay lahat ng mga statement na na-attribute po sa ating Vice President si Sara Duterte. Alam naman natin na siya ay sanay na tayo na laging no comment lang sasabihin niya. Pero ang nakakapagtaka, nagno-no comment siya sa ibang bagay, pero sa ibang bagay may komento siya. Di ba? Nung siya tinanong tungkol sa China, no comment siya. Sabi nga ng Pangulong Marcos, in defense, actually to be fair, dinipensa siya ni Pangulong Marcos sapagkat hindi naman daw niya hindi naman concern ni Sara Duterte ang China, ang foreign affairs, sapagkat education ang kanyang hawak. So, mag-in-o pa nga ang Pangulong Marcos doon at sapagkat siya ay dinipensa. Pero nitong huli, meron kasi tayong yung directive, sama na kami din sa UP, na kung saan pinapakanta yung bagong Pilipinas na team. Sa totoo lang, opinion ko lang po ito. Hindi naman to pag-criticize ng Pangulong Marcos. Parang hindi ko gusto yung kanta. Parang ang hirap-hirap kantahin. At hindi naman ako nag-iisa dyan. Huwag na kasing ipilit, di ba? Parang katulad naman yan nung Love the Philippines, di ba? Parang may mga ganyan minsan na mga sala, hindi tama ang hulog. Hindi ko naman sinasabing huwag tayo magkaroon ng hymn, pero yun namang babagay. Ang hirap naman kantahin talaga nito. Nakanaring yun ba yung kantang bagong Pilipinas. Anyway, tinanong sana ma-reconsider ito, ha? Kasi ito sa mga pinag-uusapan ngayon. Parang, ang iba sabi, kailangan ba yan? Ang iba naman, kailangan, pero yan ba talaga? Ako naman, sa akin, hindi naman masama na magkaroon tayo ng mga team na ganyan. Pero, yung yung singable, yung madaling kantahin, yung matutuwa ka habang kinakanta mo, hindi yung parang ikay nagpa-practice para sa amateur singing contest, di ba? Na parang ang hirap-hirap kantahin, di ba? Win lang naman, aking concept. So, tinanong si Sara Duterte kasi mga DepEd teachers, kailangan din required na kantahin to. Ang sagot na naman niya, no comment. Na parang, teka muna, mukhang hindi na yata aari doon yung hindi na pwedeng gamitin yung excuse na hindi mo yan area. Kasi ito, usapin ito ng pag-require sa mga teachers sa DepEd na kumanta ng bagong Pilipinas. Wala ka man dang comment tungkol doon. Pero sa mga ibang bagay, meron siyang comment. Pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pag-arrest kay Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang comment. Hindi ba may comment si Sara Duterte? Para sa kanya, hindi naging maganda yung pag-arrest. Kaya nga, ni-remind niya, pinagsabihan niya mga pulis na ayusin ng trabaho.
Ingatan ng mga ingatan. Mapupunta natin kung talagang overkill ba talaga at hindi niya sinamahan niya ang kanyang ama at ang iba pang mga kritiko ng Pangulo at ng gobyerno para tawaging overkill yung pag-arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. So makikita mo dito, pag gusto niya mag-comment, magko-comment siya. At ang glaring dito, yung mga comment niya na lumalabas ay parang mas critical siya sa gobyerno. Or kaya nangyayari kapag ah, ang sangkot ay pamilya niya o kaya ay kaibigan niya. Diba? So, yun ang point doon. Pero punta tayo doon sa overkill. Totoo ba talagang overkill yung pag-arrest kay Pastor Kibuloy? Alam mo, kailangan mag-iingat ang mga pulis kapag nagsisilbi sila ng search warrant o arrest warrant. Kasi sila yung alagad ng batas eh. At malinaw dapat doon na hindi dapat sila basta-basta pumapasok sa mga tahanan, hindi sila basta-basta nag you know, nagagamit ng dahas, maximum tolerance. So, yun ang paalala natin sa mga pulis na nag-serve ng utan. Ngayon ang tanong, ito ba talaga ay nakita natin doon nung sa Davao nung nag-serve ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy? You know, para sa akin nung tinitingnan ko yung video, sa totoo lang, walang nilabag ang pulis. In fact, ang nagpakita pa nga ng violence ay yung mga defenders ni Pastor Kibuloy. Nagkaroon nga ng water cannoning eh, 'di ba? Akala natin sa West Philippines silang mga water cannon. Hindi ba pati doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ nag-water cannon, win-water cannon yung mga pulis, pero hindi sa West Philippines Sea at hindi mga Chinese ang nag-water cannon, mga supporters ni Pastor Kibuloy. So makikita mo doon, nagamit ang maximum tolerance. Pero ang point kasi dito, parang sinasabi kasi, overkill kasi eh, ang dami-daming pumunta, halos, ang dami eh, ewan ko kailang pulis yun, pero ang dami. Ngayon, warranted ba yung ganong karami? Pag-aralan natin, pag-usapan natin. Sa unang tingin, parang sabi ko, ano ganun? Ang dami-dami, eh, isa lang naman o lima lang naman nangyari. Pero isipin natin ito, si Pastor Kibuloy at ang lima niyang kasamahan ay matagal lang hindi sumusuko. Sabi, meron na silang, sa Senado pa lang, pinapa-aresta na siya. Kasi pinapapunta siya, hindi siya pumunta. So, pina-arrest siya, hindi siya pumunta. So, tapos sa Amerika, may kaso siya. So, ibig sabihin, fugitive from justice. Hindi lamang siya fugitive from justice sa Amerika. Fugitive from justice din siya sa Pilipinas. So, doon na lang medyo sensitibo tayo yung issue. Tapos, ito ay isang pastor na iniidolo, pinupuo ng maraming tao. So, naandun yung tendency na baka ito ay mauwi sa violence. So, siguro nga dapat may mga maraming police doon para mapigilan yung sitwasyon na gano'n. So, I don't see it as an overkill. In fact, it is a calculated response. Kasi mismo si Pastor Kibuloy naman nagsabi na na hindi siya pahuli ng buhay. Hindi ba? So this is something that really must be understood in that context. Kasi nasabi ngayon ni dating presidente Rodrigo Duterte na kasi bakit nag-search warrant, arrest warrant lang naman ang ini-issue. Hindi daw tama 'yon. Doon ako nagulat kasi ako naman hindi ako abogado, si President Duterte, abogado, prosecutor dati, piskal. 'Di ba? Alam niya na kapag incidental sa isang valid warrant of arrest, pwede magkaroon ng search sa premises. Marami na akong natanong na abogado niya. At ako mismo nabasa ko yung rule. Kasi kung ikaw ay na-arrest tapos gusto mong manlaban, ay di magse-search ka na baka may mga baril pa doon sa loob, di ba? Alangan naman pabayaan yun ng pulis. Meron nga tayong mga warrantless arrest eh, di ba? Yung arrest warrant ay validly issued ng korte. Si Pastor Kibuloy at ang lima niyang kasamahan na naakusahan ay meron ng probable cause finding ang piskal.
So ito ay rule of law na ang pinag-uusapan dito. Pero ngayon, yung mga kakampi niya, ang sinasabi ito daw ay overkill. Overkill. Si Senator Padilla, si Robin Padilla, ay hinalintulad pa ito sa violation ng separation of church and state na parang at sinigundahan din ito ni Pangulong Duterte. Sabi ay hindi daw ginalang ng mga pulis ang isang religious institution. Anong ibig sabihin sa hindi paggalang? Ibig sabihin hindi dapat arestahin? Yung ba sinasabi ng dating Pangulong Duterte? Mapapatawad pa natin si Senator Padilla kung hindi niya alam ang kanyang batas sapagkat hindi naman although lumababata siya, hindi na siya abogado. Hindi ba? Pero si dating Pangulong Duterte, abogado. Yung separation doctrine ng church and state hindi applicable dito sapagkat merong kaso, huwag mong sabihin na kapag may pare na suspected na rapist o kaya may akala hindi pwedeng i-search yung kanyang premises dahil dito ay simbahan. Hindi siya pwedeng arestahin kahit siya ay nasasakdan sa isang krimen. Hindi ganun ang separation doctrine. Ang separation doctrine, malinaw na hindi pwedeng ang Estado may kampihan o may kinakampihan o may discriminate na relihiyon. Hindi pwede magtayo ng isang relihiyon ng Estado. So ano yung hindi ko maintindihan? Ano yung pinagsasabi nila na separation of church and state? Na violate. Ano yung sinasabi nila hindi ikinagalang na rule of law? Anong pa itong rule of law na ito? Kung merong hindi gumagalang sa rule of law, yung mga hindi sumusuko at yung mga nagtatago. Yung mga nagsasabi na hindi sila pahuhuli ng buhay. Namihasa na kasi tayo sa maraming mga senador dati na mga nagtago. Di ba? So if you really don't have, if you have nothing to hide, if you think that you're innocent, then you face your accusers in the court of law. So siguro yun na lang dapat ang ipayo natin kay Pastor Kibuloy at sa mga kasamahan. Kung talagang gusto nating igalang institusyon ng batas, dapat mag-submit tayo dito sapagkat dumaan naman ito sa proseso. Pinag-iinitan daw si Pastor Kibuloy, etc., etc. Hindi naman ang gobyerno ang nagsampa ng kaso sa kanya, people of the Philippines, di ba? Yung mga kadati niyong kasamahan na nagreklamo, tapos on the basis of that, nag-imbestiga ang piskal, at napatunay may probable cause at nag-issue ng arrest warrant ang huwes. So ano dito ang na-violate? Ngayon, kung sinasabi ni Pastor Tibuloy na hindi siya naniniwala sa rule of law at wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas, hindi ba parang babalik ito sa mukha ni Pangulong Duterte? Kasi di ba yun ang dahilan kung bakit gustong siyang ipursu ng International Criminal Court yung kaso laban sa kanya. Kasi ang sabi nga ng ICC, wala nang rule of law sa Pilipinas. Hindi na unable and unwilling tayo mag-prosecute. Pag ganun, sasabihin ni Pastor Kibuloy na ganun na sitwasyon, pinahihina niya yung argumento na meron tayong rule of law sa Pilipinas. Di, one way, kahit hindi related sa droga, pwede ito magamit laban sa atin. Mahina pala ang rule of law sa inyo. Sige, sa ICC na lang ayusin itong kaso naman ni Pangulong Duterte. Hindi ba? So, yun yung mga dapat nating tingnan. At makiusap din ito sa mga supporters ni Pastor Kibuloy. Magtiwala tayo sa batas. Huwag nating i-politicize ito. Kasi may mga kaso naman talaga siya, maniwala. Merong kaso sa Amerika. Ang justice system sa Amerika, hindi ganoon wishy-washy. Doon nga, kahit dating presidente, si Donald Trump ay sinampa ng kaso at find ng guilty. So, sa Amerika, siniseryoso nila ang kanilang justice system. So, kapag ikaw ay may kaso doon, ibig sabihin may valid basis yun. So, yun yung point dito, hindi ito issue na dahil lang gustong pag-initan siya. Okay? So, dito naman ako nagtataka kay Pangulong Duterte at sa mga supporters niya. Dito sila ngayon nagsasabi na parang hindi pa napapatunayan na nagkasala sa korte si Tibuloy, bakit dinidemonize na, mali ang pagsaserve ng arrest warrant.
Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte doon sa war on drugs, ang daming warrantless arrest at saka mga warrantless searches na ginawa. Ang tanda niyo yung tukang na halos 20,000 ang namatay, 6,000 doon ay because of police operations. Di ba warrantless arrest yung ngayon, warrantless searches ang ginawa. Just hindi binigyan ng pagkakataon ng mga tunay pagtanggol ang mga sarili nila. Ay buti nga si Pastor Kibuloy nakakapagtago eh. Yung mga yun, ano ba dahilan kung ano na binibigay laging excuse kapag namamatay, nababaril? Ang isang inarrest na at nakaposes na nanlaban, gustong tumakbo, gustong magtago, gustong tumakas. Ganun na ba tayo porket mayaman? Porket makapangyarihan, ibang standard natin. Sabagay matagal nang ganun ang Pilipinas, nakalulungkot. Hindi ba? Nakalulungkot isipin. Sana naman huwag ganyan. Di ba? Pantay-pantay tayo sa mata ng batas. Hindi sa man pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Di ba walang anak ng Diyos? Patay-patay tayo sa latay anak ng Diyos. Hindi ba? Hmm. So, yun ang dapat linawin dito. Ngayon, ang isang gusto ko pang pag-usapan natin sa ngayon, etong huling tinuran ni Sara Duterte. Balikan naman tayo kay Sara Duterte. Alam ko, magigitin na gitin. Ba't puro Duterte mo pinag-uusapan ito? Alam mo, marami nga nag-ano sa akin ngayon, ako daw ay balimbing. Dati daw Duterte ako, Marcos. Sabi ko, wala. Itong mga to hindi alam kung anong kwento ko. Hindi ba? Ang kwento ko dati, hindi ko naman gusto si Pangulong Duterte. Hindi ko nga siya binoto. Di ba? Dinideath threat pa nga ako noon ng mga DDS noon. Pero nung nananalo na siya, at nakita ko na, abay, maganda naman, siguro pagbigyan, sapagkat binoto siya ng maraming tao. So, pinilit ko na suportahan siya. Pinilit ko na maging, sabi natin, makatulong sa gobyerno. Pero talagang hindi kaya na sikmura ko. Di ba? Kasi daw, hindi daw ako nabigyan ng posisyon. Hindi ako katulad ng iba dyan ng mga vlogger na nabigyan ng posisyon ng panahon ni Mark, ngayong panahon ni Marcos. Pero nung ngayon, kritiko na. Hindi naman ganun. Hindi ako naghahangad ng posisyon. Hindi ko kailangan yun. May trabaho po ako. Okay? Masaya na ako sa buhay ko bilang propesor. Diba? So, okay, magsasalita ng ganyan na porque hindi ako nababayaran. Hindi ako kailangan bayaran para magsalita. Diba? Meron ako mga hangganan. Binabayaran ako pero pag hindi ko na kaya yung mga ginagawa ko, pwede na rin naman mag-resign. Di ba? May nabayaran ako sa trabaho ko. Pero kung hindi ko na gusto yung ginagawa ko, sasabihin ko, ganyan ako ka-vocal. Kaya nga maraming nagagalit sa akin sa workplace. Alam niya ng mga kakilala ko sa Lasal at sa UPLB ngayon. Di ba? I'm vocal. I say what I want to say. Di ba? So, hindi ako pwede ganyan. But anyway, kapag sabi kasi puro Duterte, siya nga itong flavor of the month eh. Oh, di ba? Dahil nga yung mga no comment, mga overkill, ay bibigyan ng pag-usapan natin. Ngayon, ito pa. Itong miss no comment natin na si Binibining Sara Duterte, ang ating Vice President, ay biglang tinanong tungkol sa unit team. Ang sabi niya ay, we are no longer candidates. Ang pinapalabas, yung unity sa unit team ay parang ano lang, slogan lang sa kampanya. Samantalang nung Mayo, sa Sultan Kudarat, si Pangulong Duterte sa isang speech, si Pangulong Marcos, sinabi niya sa isang speech, na itong unity, sa unity, hindi lang ito campaign slogan, itong ideolohiya ng kanyang gobyerno. So nagkokontrahan yung dalawa. Malinaw talaga na meron ng lamat ang pagsasama. Kasi alam mo, kung sinabi rin naman kasi ni Sarah na anong tingin mo sa unity, sabi niya no comment, ganun pa rin yung effect. Na parang no comment ka, ibig sabihin wala ng unity. Ganun naman tayo sa pag no comment eh. Ang no comment, nega, ayaw mo lang mag-comment. Ganon, parang tanong ko, maganda ba ako? Pag sinabing no comment, ibig sabihin hindi ka maganda. Ayaw nga lang masaktan ng damdamin mo. Di ba? Parang ganon. Bagay ba? No comment. O, ibig sabihin yan, hindi bagay sa'yo. Ganon naman tayo. So, no comment, ibig sabihin sa no comment, walang masabi dahil hindi maganda yung sasabihin. Pero ngayon ito, hindi siya nag-no comment dito. Sinabi niya na hindi na kami kandidato. So, ngayon, sino bang mapapasama sa ganitong pananaw? Ako sinabi ko na ito sa nung in-interview ako ni Mike Kahatin.
Ayan. Sa kanina ang dulong sa kanilang programa. Sinabi ko na 'to. Ang masasaktan dito ang Duterte brand kasi lumalabas na si Sara oportunista. Lumalabas siya, eh. Kasi si Pangulong Marcos, seryoso na yung unity. Pero si Sara parang dinidismiss niya, kampanya lang yan, eh. So sino ngayon yung masama ang tingin? 'Di ba ikaw na parang nanggamit ka lang. Although sasabihin ng iba, si Marcos ang gumamit sa mga Duterte. Well, that's beside the point. Naggamitan sila, whatever. Ganyan naman ang politika. Pero yung blatantly sabihin mo tapos ang kampanya, hindi na yan dapat, wala ng slogan-slogan. Parang, seryoso ka ba sa aking pag-isa? Hindi ba? So malinaw talagang biyak na ang unity ng unity. Wala na. Ah, kasi kung titingnan mo, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, yung si Mayor Pulong, si Mayor Baste, si Congressman Pulong, lahat na sila nagsalita laban kay Pangulong Marcos. Di ba? And then yung mga vloggers na mga diehard Duterte supporters ng iba pa nga na-appoint sa panahon ni Marcos, ngayon nagsasalita na laban. May mga tao pa nga na dati Marcos ngayon, tulad ni Maharlika, katulad ni Vic Rodriguez, dati silang mga Marcos allies, ngayon nagkikriticize na. So, malinaw na wala na yung unity. Pero dito, tapos na ba ang unity? Ako nakikita ko na baka hindi pa kasi baka pwede itong spin ni Pangulong Marcos na okay, maghanap naman tayong ibang ka-unite. Di ba? Unity with whom? Kasi sa totoo lang, the more meaningful manifestation of a unity is when you unite with someone that you used to be an enemy. Yung Marcos Duterte, hindi naman nag-away yan, eh. Magkaalyado talaga yun noong 2016, eh. Di ba? Nagsama talaga yung dalawang yan ng puwersa. Di ba? Kahit hindi sila ang vice doon ni Pangulong Duterte, si Cayetano, ang vice, si Marcos naman, vice yan ni Miriam, di ba? Pero yung kanilang puwersa ang nagsama. So, matagal sila na-perceive ng pareho ng narrative, di ba? So yun yung ano dito, yun magandang tingnan. Kasi pwedeng ang real meaning ng unity, makipag-unite ka sa dati mong kaaway. Hindi kaya ganun ang tinutungo ngayon ng unity? Baka ganun. Kasi napapansin ko, ngayon, ang mga dating galit kay Pangulong Marcos, dating kritiko niyan, mga nagsasalita na ng parang medyo, hindi naman pabor na pabor. Pero may mga sinasabi niya na pinupuri na siya. Si dating Justice Antonio Carpio, pinuri na si Pangulong Marcos gawa ng stand niya sa China. Si Vice President, dating Vice President Leni Robredo, pinuri din si Pangulong Marcos. Regarding sa China, si Senator Laila de Lima, mapapansin mo, mga sinasabi niya, minsan ay talagang masisense mo na medyo kind kay Marcos. Maaring meron pa rin silang mga disgusto. So, baka yun ang mangyari. Baka yung dating mga magkalaban, yun ang magsama. Yun ang real unity. Baka sabihin nila, good riddance sa mga Duterte kung aalis sila sa unity. At ang mano dito, it's very easy to craft this in the context of a narrative that this is now really the democratic movement, the unity for democracy, unity for sovereignty. Dahil itong mga puwersang ito, halos pareho ang kanilang pananaw tungkol sa China. Samantalang ang Duterte, pro-China ang perception. Hardcore, hard fist hand, hard fist approach sa rule. Tokhang, war on drugs, di ba? Pagmumura, di ba? Ganun ang notion nila ng strength. Very fascist ang orientation. So yun yung narrative na magbabanggaan. And dito, ang talo sa dito, mama-isolate ang mga Duterte. Kasi alam naman natin ng politika, ang may resources ang administrasyon. Yung mga local candidates na yan, puro yun magpupuntahan, magtatalo na yan, papunta kung saan yung may pera at may resources ngayong midterm elections. Magkakasubukan. Anong perang i-offer ng mga Duterte? Di ba? Maaring meron, di natin alam. Pero if they are alone, it's going to be very hard. So this is perhaps a wrong move by Sara. This is a wrong move. Ako nga kung akong tatanungin mo, if I were Sara, will fire my political strategies.
sisibakin ko kasi parang hindi magaling yung kanyang strategies. Parang parang maraming mga pagkakataon na dapat niya hindi sinasabi, sinasabi. O may mga pagkakataon dapat may sinasabi siya, hindi siya nagsasalita. Kung kailan naman siya nagsalita, saka naman may ganyan, may aligasyon. Alalahanin mo, sa ganitong sitwasyon na lumalabas si Marcos ang in control. Ang Pangulo ang in control. Una siya, ang presidente. Pangalawa, hindi niya inaalis si Sara Duterte sa pagka-DepEd Secretary. Ang mangyayari dyan, is going to make it, I think, what will happen is that if Sara leaves the cabinet, it's not because she will be fired. She will resign. Yun ba yung nando siya sa palad ni Pangulong Marcos, di ba? Parang, okay, ayaw mo sa akin, pero andyan ka. I'll keep you there. Ay, yun lang naisip ko na, kung ako yun, ganun ang gagawin ko. I'll make you squirm. After all, you are my alter ego. Di ba? Parang ganun. Sige. You know, so, maaring ganun. Di ba? Ay, may extra pala tayong pag-usapan bago ako magpaalam. Hindi ko nalagay doon sa ano. Yung tungkol doon sa, kasi may nagtatanong nito, ano masasabi ko tungkol doon sa Vindunor na nangyari tungkol kay Chis Escudero. Nagpaliwanag na dito si First Lady, Lisa Marcos. Ako naman kasi ang tingin ko dito, there are many, pwede ba ako mag-no comment yan? Pero para sa akin kasi, sa unang tingin, pwede mo masabi na hindi dapat mangyari, di ba? There are possible explanations. There are many theories. Pwedeng talagang nagkatuwaan lang, sanayan, di ba? Kasi, saglit lang ha, saglit lang. Pwede mag-pause tayo. Pause lang muna ha. Pause. Okay, balik tayo. Sorry po, nagdumating po yung Grab. Nag-order ako ng Grab breakfast. Anyway, doon sa mga YouTube naman, hindi nyo mapansin yung kasi tinap yung recording. Pero yung mga nagla-live sa Facebook, yun yung kasa. Anyway, para sa akin kasi, marami nagsasabi na kasi parang nagmukha daw waiter si Chis Escudero. Parang, oo nga naman, di ba? Parang ako personally, parang sa akin may off. Pero, it could be that alam mo naman biglaan, parang nauhaw si First Lady, kumuha ng ano. Pero may paliwanag na nga siya. Paliwanag niya ay talagang parte to itong kanilang katuwaan na nag-uusap sila, na parang kinuha niya yung kadel pang nag-offer. But the bottom line is this. Ako kasi sa akin, whatever the First Lady does and the First Family does, lalo't pag wala naman silang posisyon na hinahawakan, like katulad ni Sandro, kung as anak, hindi dapat natin yung pinapakialaman, bahala sila sa buhay nila. Pero kung official, may trabaho sila at binabayaran sila ng gobyerno, then I have some issues there. Whatever is the intent of the First Lady, she already has explained whether you buy it or not. It's up to you. It's up to me if I buy it or not. But frankly, ang sa akin lang, ang dami pa mga problema natin sa bayan. Ang daming issue na dapat pagtuunan ng pansin. Sasabihin niyo bakit no comment pinag-aaral? Bakit inupakan ko kinikriticize ko si Sara because of no comment? Dahil Vice President siya. Bakit yung issue about overkill? Kasi it's an issue where it involves the actions of the Philippine National Police. What about yung disunity ng unit team? Kasi pinag-usapan natin dito mga top officials ng gobyerno. Now, meron nga implikasyon ng behavior ng First Lady sa Pangulo. Pero para sa akin, it's their problem. I'm not going to dwell that much on it because it's something that I can give a comment. Sinasabi ko na nga noong una makita ko parang off. Sabi ko there must be an explanation here. But, kasi ako naman bago magsalita, inaan ko. Naglabas na ng statement si Chase, naglabas na ng statement si First Lady. I may or may not be satisfied with it, but for me, there are more important things that we need to talk about. Let us leave it at that. Diba? Kasi
kung ano man yung personal na reaction ko doon, it doesn't matter kasi hindi naman issue ng public policy, hindi issue ng national security, hindi yun issue ng isang vice presidente o isang ng PNP. Dapat, although, in a way, maaaring makasama sa imahe ng presidente. Pero dahil mag-asawa sila, problema nila yun. Diba? Okay? So, and, yung mga may karapatan naman yung mag-criticize, then you criticize. That's the right. But I hope we can be more critical on things that really matter to the country. Ganun na lang yun. Hindi ba? So anyway, andiyan na naman po at nandun na yung breakfast ko dumating na kailangan ko nang kumain. Nagugutom na ako. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people, at sana nakapagturo ko yung kaisipan na ko yung puso at nababago ko yung mga pananaw sa politika, kahit konting-konti. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and performance. No comment, bawal yun dito. Anyway, kita-kita lang ulit tayo next week. Sabado o Linggo, hindi natin alam kung kailan. Kaya lang next week, ako'y, wag na. Hindi ko na lang sasabihin, makikita nyo lang ako ng itsura ko. May nagsasabi na mas maganda daw sa akin ang may buhok. Kasi bakit nga nagsasabi, bakit daw ako ay nagpapabuhok? Para hindi na ako matawag na kalbo ng mga kritiko ko. Di ba sinasabi ng mga kritiko, kalbo. Kalbo ka, di ba? O ano yung sasabihin lang yan sa akin? Hindi pala ako kalbo. Kasi kalbo naman talaga because of choice. Pero ngayon, sabi ng iba, nagmumukha daw ako mas bata. Mas bagay daw sa akin may buhok. At saka, wag ko na daw patinahan kasi ang iba nga nag-highlight eh. Salt and pepper daw ang tawag sa ganitong klase ng buhok. Okay. Kaya kita-kita na lang tayo next week. Subaybayan niyo po ako dito sa Usapang Politika pa rin. Once a week na lang po tayo, medyo mahaba-haba. At kayo po ay manood ng Punto de Vista sa Rise and Shine Pilipinas, PTV4. Yan po ang aking segment dyan, mga alas 7. Araw-araw po yan, Monday to Friday. Kung minsan live ako, kung minsan naka-record. Depende kung may lakad. Okay? At patuloy nyo pong basahin ang mga post ko sa social media. At doon sa iba na merong ma-access, pabasa naman po ang aking mga column sa Manila Times. Sinishare ko rin po yan sa Facebook ko. Nag-appeal po yun Tuesday, Thursday, and Saturday. Okay? Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal, ingat po tayo lagi. Happy Father's Day sa lahat. See you next week. Huwag niyong kalimutan, watch Punto de Vista. Bye for now.